Sa pagpapatuloy ng ating kwento, dito ay dumating na nga si Chushu kung nasaan ang kanyang dalawang babae, at sa kanyang pagdating ay agad niyang sinaad kay Meng Dai na dumating na raw ang kanyang disciple, at tinanong din niya ito kung na-miss raw ba niya siya. Pero agad lang na lumapit sa kanya si Meng Dai at inis na inis niyang sinabihan si Chushu na sobra naman raw ang pagmamalaki niya sa kanyang sarili, at sino naman ang nagsabi na kanya siyang na-miss. Bigla naman na natuon ng pansin ni Meng Dai sa Dragon God dahil pinaalam ng Dragon God kay Chushu na sobrang tigas raw ng ulo ni Meng Dai, hindi raw niya alam kung sino ang kanyang hinihintay dahil araw-araw ay makikita niya ito na nakatingin sa kalangitan. Sinabi din ng Dragon God kay Chushu kung ano talaga ang madalas na binabanggit ni Meng Dai araw-araw, dahil madalas din niya itong maririnig na sana ay nasa maayos lang na kalagayan ang kanyang disciple. Dahil sa kilos ng Dragon God kung paano ito magpaliwanag kay Chushu ay nagpintig sa sobrang inis si Meng Dai na kanya itong sinigawan, nagsasalita lang raw ito ng walang kabuluhan, ni minsan ay hindi niya binanggit ang mga salitang iyon. Natigil naman ang pagmamaktol ni Meng Dai dahil nagsalita sa kanya si Chushu, sinaad pa sa kanya ni Chushu na dahil na-miss raw siya ng kanyang master ay paano na lang kaya na ibahagi niya sa kanya ang kanyang karanasan noong wala siya dito. Bigla naman ngumiti si Meng Dai na kanyang kinurot ang tagiliran ni Chushu dahil napansin raw niya ngayon na sobrang lakas na ang kanyang disciple, pero sa kabila ng kanyang lakas ay bakit kinakailangan pa niya siya bilang ang kanyang master. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Chushu na nagmamakaawa sa kanyang master na sana bigyan niya siya ng awa. Sa kabila ng kanilang pag-uusap ay mayroong malakas na enerhiya ang biglaan na lang lumitaw sa itaas ng Huangshan Island. Si Chushu na nakapansin sa biglaan na pagbago sa kanilang itaas ay tinanong niya ang dalawa na kung ano raw ba itong mga nangyari. Pero laking gulat ni Chushu dahil bigla na lang lumabas ang Northern King galing sa loob ng Void Portal, at masyado itong balisa na kanyang pinaalam kay Chushu na mayroon raw masamang nangyari. Sabay agad itong lumuhad sa harapan ng tatlo na humihingi ng paumanhin sa biglaan niya na pagdating, at ang labis na ipinagtataka ni Chushu dahil habang ito ay napaluhod ay bigla na lang itong nagsusuka sa hindi maipaliwanag na dahilan, sila Chushu na nakakita sa Northern King ay hindi na lang nakapagsalita sa biglaan na mga nangyari. Sa gitna ng hindi maipaliwanag na nangyari sa katawan ng Northern King ay makikita na pumasok sa loob ng kanyang katawan ang maraming itim na enerhiya. Matapos makapasok ang mga itim na enerhiya sa loob ng katawan ng Northern King ay bigla na lang itong huminahon, at mahahalata sa kanyang mga mata ay parang wala na ito sa kanyang sariling katinuan. Kasabay nito ay bigla na lang nagsalita kay Chushu ang Northern King na tila ba ibang nilalang na ang nasa loob ng kanyang katawan. Sinabi pa niya sa ating bida na sa wakas raw ay nagkita sila ng kanyang kaibigan na si Chushu. Sa biglaan na pagsalita ng Northern King ay tinanong siya ni Chushu na kung si Emperor Tai raw ba ang nasa loob sa katawan ngayon ng Northern King, kaya raw ba niya siya tinulungan dahil nakita niya siya sa dati niyang panahon. Sa katanungan ni Chushu ay pinasangayunan naman ito ni Emperor Tai ngunit sa dati niyang panahon ay hindi pa ganito ang lakas ni Chushu, syempre mas delikado raw noon si Chushu kumpara ngayon, dahil doon hindi lang hinarap ni Chushu ang pagtugis ng isang quasi-emperor, kung hindi binabantayan din siya ni Tiannu na nagkukubli sa mga anino. Idinagdag pa ni Emperor Tai na noon pagkatapos raw maubos ang nabubuhay dito sa Taiji Ancient Star ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi durugin ang buhangin ng panahon at tumakas sa agos ng oras. Noong panahon na yon ay ang antas lang ng cultivation ni Chushu ay nasa grade saints lamang. At wala din siyang mga matataas na mga kayamanan para maprotektahan ang kanyang sarili. Ang biglaan na pagpasok ni Chushu sa ilog ng oras ay naging lubhang mapanganib. Sa panganib na yon ay nakialam na siya sa sitwasyon ni Chushu at kanyang ginamit ang diwa ng Emperor para maprotektahan lang si Chushu. Dahil sa kanyang tulong ay matagumpay na nakapasok si Chushu sa ilog ng oras at nakapaglakbay ng 100 na taon sa nakaraan. Kasabay din doon ay gumamit din siya ng pamamaraan para malimutan ni Tiannu ang pag-iral ni Chushu, pero ang kapalit din doon ay nawala din ang lahat niyang mga alaala. Sa paliwanag ni Emperor Tai ay tinanong siya ni Chushu na bakit nagmamadali siya para sila ay magkita, mayroon raw bang masamang nangyari. Ayon naman ni Emperor Tai na pumatay raw si Chushu ng maraming mga Saint King level na mga sandata ni Tiannu, pero hindi man lang nakialam si Tiannu, hindi raw ba nagtataka si Chushu patungkol doon. Sagot naman sa kanya ni Chushu na totoo raw na nagtataka siya kung bakit hanggang ngayon hindi pa kumilos si Tiannu. Mayroon raw bang ginawa na kakaiba si Emperor Tai para hindi maglakas ng loob na kumilos si Tiannu. Ayon naman ni Emperor Tai na si Tiannu raw ay labis na mapaghinala, ginamit raw niya ang isa niya na pamamaraan para malinlang si Tiannu ng ilang beses,
kaya natatakot si Tiannu na personal na kumilos laban kay Chushu. Sa isip-isip naman ni Chushu na alam raw niya na kapantay na siya ng maraming mga Great Saints King na sandata ni Tiannu, pero nananahimik lang sila. Yun pala ay si Emperor Taiyi ang dahilan kaya hanggang ngayon patuloy pa rin silang tahimik. Ginawa raw ni Emperor Taiyi ang pwede niya na maitulong para protektahan lang siya. Palagay niya ay tinakot ni Emperor Taiyi si Tiannu kaya hindi siya kumilos ng personal. Sabay muli na namang tinanong ni Chushu si Emperor Taiyi na bakit raw ba siya nagmamadali na kumilos. Posible raw bang nasilip na ni Tiannu ang kanyang plano? Ayon naman ni Emperor Taiyi na hindi raw nabasa ni Tiannu ang kanyang isipan, ngunit nagawa pa rin ni Tiannu na mailigaw siya. Sa nalaman ni Chushu mula kay Emperor Taiyi ay masyado siyang nagulat, maging si Meng Dai na nasa tabi ng ating bida ay nagtataka sa reaksyon ni Chushu. Sinabi din ni Emperor Taiyi sa ating bida na mula pa raw sa simula ay wala na talagang balak si Tiannu na buhayin ang lahat niyang mga sandata. Ginamit lang raw si Chushu ni Tiannu para wasakin ang lahat niyang mga sandata upang muli niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan at makumpleto ang huli niyang hakbang sa sukdulan niya na pag-angat. Sa isiniwalat ni Emperor Taiyi ay seryoso na tinanong siya ni Chushu na kung nakamit raw ba ni Tiannu ang sukdulan na pag-angat. Na pinasangayunan naman ni Emperor Taiyi ang tanong sa kanya ni Chushu. Dahil sa ngayon raw ay malapit nang umangat si Tiannu sa pinakamataas na antas, at pagkatapos niyang maabot ang sukdulang pag-angat ay mababasag niya ang harang sa alaala na kanyang nilagay sa utak ni Tiannu at yun ang dahilan para malaman ni Tiannu ang pag-iral ni Chushu. Ang daw raw ni Chushu ang tanging pumipigil kay Tiannu, kaya matatawag si Chushu na ang sukdulan na kalaban ni Tiannu. Hindi raw pahihintulutan ni Tiannu ang ating bida na patuloy na mabuhay sa mundo. Dahil dito ay naging seryoso ang ating bida na kanyang iniisip na kapag haharapin raw niya si Tiannu matapos niyang makamit ang sukdulang pag-angat ay sigurado na wala siyang laban, tiyak na sa isa lang na iglap ay madudurog lang siya ni Tiannu. Sabay ipinalabas ni Chushu ang batong salamin na nasa kanyang pagmamay-ari dahil kung tatalikuran niya ang lahat ay gagamitin niya itong batong salamin para pumasok sa sinaunang kagubatan para makatakas sa pagtugis ni Tiannu. O maaari naman na manatili na lang siya dito para kanyang harapin si Tiannu kasama ang lahat ng mga nandito at ipapaubaya na lang itong bato na salamin sa kanyang master para siya na lang ang gumamit sa bato para makatakas. Iniisip din ni Chushu habang hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang master na kapag tatakbo raw siya patungo sa sinaunang kagubatan ay tiyak na mamamatay dito ang kanyang master maging ang hindi pa naisilang nilang anak. Si Meng Dai nang kanyang nakita si Chushu na nagdadalawang isip ay nakaramdam siya ng pagkabahala na hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang disciple. Wala na lang ibang nagawa si Chushu kung hindi na pabuntong hininga na kanyang nasabi sa kanyang sarili na ang isang kontrabida raw na katulad niya ay isang tunay na kahihiyan sa isang veteranong kontrabida. At nagsalita si Emperor Taiyi sa ating bida na kanyang pinaalam na wala na raw siyang gaanong oras, kinakailangan raw na maghanda si Chushu sa mga posibleng mangyari, at siya naman ay gagawin ng lahat kung ano ang maaari niyang maitulong. Matapos banggitin ni Emperor Taiyi ay tuluyan na nga siyang naglaho sa katawan ng Northern King at agad itong bumagsak sa lupa na nawalan ng malay. Samantalang ang tatlo na pinapanood ang Northern King na nakabulagte sa lupa ay hindi na lang sila nakapagsalita. Makalipas ang ilang oras sa loob ng silid ay makikita ang dalawa na natapos na sa kanilang madalas na ginagawa kapag mayroong bakante na oras. Sinabi pa ni Meng Dai kay Chushu na hindi raw niya inaakala na ngayon ay naging sobrang makapangyarihan na siya. Nasa balikat raw ngayon ni Chushu ang buhay at kamatayan ng buong kontinente. Wala naman tugon si Chushu sa sinabi sa kanya ng kanyang master bagkus hinawakan lang niya ng mahigpit ang kamay nito na hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang master. Dahil sa ipinakitang kilos ni Chushu ay nagtataka si Meng Dai na kanyang tinanong si Chushu na kung iniisip raw ba niya ngayon kung papaano haharapin ang papalapit na sa kanila na panganib. Pero sinabi lang sa kanya ni Chushu na kinakailangan raw ng kanyang master na ma-refine ang batong salamin at mag-teleport doon sa sinaunang kagubatan. Tanong naman sa kanya ni Meng Dai na kung dapat raw ba talaga siya na umalis, at paano naman sila Sword Maiden at One Eye maging ang iba pang mga elder dito sa Huangshan Island. At lalong-lalo na ang Dragon God na si Long Kui, dapat raw ba niya silang iwanan dito habang nilalabanan si Tiannu maging ang lahat niyang mga sandata. Sagot naman sa kanya ni Chushu na hindi raw silang lahat na may kukumpara sa kanyang minamahal, kung mamamatay sila ay iyon na talaga ang kanilang katapusan. Habang patuloy na naglalambingan ang dalawang mag-asawa ay nagulat si Meng Dai dahil narinig niya ang boses ng Dragon God sa labas ng kanilang pintuan at ito ay inis na inis kay Chushu dahil masyado raw talagang bato ang puso ni Chushu.
Hindi raw ba niya alam na kanina pa siya nakikinig sa kanilang dalawa dito sa labas ng pintuan? Hindi raw ba siya natatakot na masasaktan ang mga damdamin ng mga tao kapag marinig ang kanyang mga sinabi? Idinagdag din ng Dragon God, na di ba't ang mga tao ay laging sinasabi na ang kanilang pagmamahalan ay katulad ng 100 na araw, pero hindi raw niya inaakala na ganito pa rin nila siya tinatrato. Sa biglaan na pagpasok ng Dragon God na si Long Kui ay nainis sa kanya ang ating bida at kanya itong sinabihan na wala na raw siyang ibang choice, kung kaya lang raw niya itong kanilang kinahaharap ay mas gustuhin niya na maraming makaligtas sa kanilang mga kasama. Pero napansin ni Chu Shu na para bang kampante lang ang Dragon God na si Long Kui kaya kanya itong tinanong na sa nakita raw niya ngayon ay hindi siya nagmamadali, may paraan raw ba siya para makatakas dito sa Taiji Ancient Star. Ayon naman sa kanya ng Dragon God na mayroon raw siyang plano, ngunit kinakailangan niya ang kooperasyon nilang lahat. Kung magtatagumpay raw sila sa kanyang plano ay mabubuhay silang lahat, ngunit kapag mabibigo ay kinakailangan na kanilang tanggapin ang kanilang kapalaran. Sa paliwanag ng Dragon God ay seryoso na nagsaad sa kanya si Chu Shu na sabihin raw niya sa kanya kung ano ang kanyang mga naisip na plano. Makalipas ang ilang mga sandali sa labas ng Huangshan Island, maririnig dito ang malakas na boses na tinawag ang pansin ng lahat ng mga nabubuhay sa Huangshan Island, at kanya silang inutusan na magtipon silang lahat sa tapat ng lawa. Kinakailangan nilang magmadali dahil mayroon lang silang 45 na minuto para makapaghanda. Ito ay ang usapin ng buhay at kamatayan kaya huwag silang mag-aksaya ng oras. Ang mga tao na nakarinig sa malakas na boses ay nagtataka sila na napapatanong kung ano raw ba ang mga nangyari, at ang boses raw na kanilang naririnig ngayon ay ang boses ng Holy Son na si Chu Shu. Sundin na lang raw nila ang kanyang mga sinabi dahil hindi naman sila pababayaan ng kanilang kataas-taasan. Dahil dito ay makikita ang lahat ng mga tao sa Huangshan Island na mabilis silang lahat na lumipad papunta sa tapat ng lawa para magtipon-tipon. Samantalang itong si Chu Shu ay mayroong ipinalabas na isang treasure sa kanyang mga kamay, kaya itong si Meng Dai na nakakita ay tinanong niya si Chu Shu na kung ano naman raw ang kayamanan na kanyang ipinalabas. Paliwanag naman sa kanya ni Chu Shu na ang mga ito raw ay ang 2 Dao Source, at ang isa dito ay naglalaman ng Dao Source na mayroong katangian na tubig na umaayon sa sariling Dao ng kanyang master, at ang pulang ito naman na nasa kanyang kamay ay kumakatawan sa katangian ng buhay na angkop para sa Holy Lord, dapat raw itong dalhin ng kanyang master pabalik at ibigay ito sa kanya. Matapos magpaliwanag si Chu Shu ay masyadong nag-alala si Meng Dai sa ating bida na kanya itong sinabihan na kahit ano raw ang mangyari ay dapat makasurvive si Chu Shu dito. Pinahinahon naman siya ni Chu Shu, dahil magiging maayos lang siya kaya huwag nang mag-alala sa kanya ang kanyang master. Pero natigil naman ang pagsasalita ni Chu Shu dahil sa kanyang likod ay tinawag ang kanyang pansin ni Long Kui. Itigil na raw niya ang kanyang pagsasalita dahil oras na para sila ay kumilos. Matapos banggitin ni Long Kui ang salitang yun ay nagpaalam na si Chu Shu kay Meng Dai, ingatan raw ng kanyang master ang kanyang sarili dahil oras na para siya ay umalis. Dito ay tuluyan na nga na lumipad si Chu Shu, pahabol pa na sabi ni Meng Dai sa kanya na dapat bumalik raw ito sa kanya ng ligtas at mayroong maayos na pangangatawan. Sa ibang bahagi naman ng Huangshan Island dito sa courtyard, makikita dito ang Star God maging ang Lord of Thousand Faces na bitbit si Killua. Tanong pa ng Lord of Thousand Faces sa ating bida na kung ano raw ba ang mga nangyari. Paliwanag naman sa kanya ni Chu Shu na si Tian No ay maaaring magsimula ng pag-atake kahit anumang oras, at mamaya ay papangunahan sila ng Dragon God na si Long Kui palayo dito sa Huangshan Island. Sa sinabi ni Chu Shu ay muli siyang tinanong ng Lord of Thousand Faces na kung ganito na raw ba kaseryoso ang kanilang sitwasyon ngayon. Mayroon lang naman na ibinigay si Chu Shu na isang maliit na bote sa Lord of Thousand Faces, na kanyang ipinaliwanag na ito raw ay isang antidote na pill, kanya raw tinitiyak na ang lahat ay mabibigyan nito. At sa mga oras na yun ay kinakailangan lang na uminom ng tig-iisang lasong tableta ang bawat isa. Pero muli lang na humingi ng pabor ang Lord of Thousand Faces sa ating bida na kung maaari ba na kanyang tulungan itong si Killua. Alam raw niya na iisipin ngayon ni Chu Shu na nakikiusap talaga siya sa kanya, kaya pakiusap tulungan niya sila. Nang narinig ni Killua ang pakiusap ng Lord of Thousand Faces ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nang napansin ng Lord of Thousand Faces na nagkaroon na ng malay si Killua ay laking gulat niya na kanyang tinanong si Killua na kung kanina pa raw ba ito nagkaroon ng malay. Pero biglang nagsalita sa kanya si Chu Shu na mayroong halong pang-iinis na wala raw siyang oras para makipag-usap sa Lord of Thousand Faces, sabay ipinalabas ni Chu Shu ang kanyang item, dahil nakapag-set up na raw siya ng seal sa hardin,
at ang array plate na ito ay ang susi sa pag-activate. Kapag nasil raw si Killua sa loob nito ay mapuputol ang kanilang ugnayan ni Tiannu. Idinagdag din ni Chushu na mayroon na lang raw silang kalahating oras para makapag-isip. Kung ayaw raw niyang isil si Killua ay siya mismo ang kikilos para ipadala sila sa huling hantungan. Matapos banggitin ni Chushu ang salitang yon ay tuluyan na nga na umalis ang ating bida, habang ang Lord of Thousand Faces ay hindi maalis ang kanyang tingin sa papaalis na si Chushu, at ito ay nagdadalawang isip na kung kanya bang isil si Killua. Pero makikita lang itong si Killua na masyadong nagalit sa kanyang mga narinig na nagpapalabas ng malakas na enerhiya sa kanyang paligid. Agad naman siyang pinahinahon ng Lord of Thousand Faces, pero seryoso lang na nagsalita sa kanya si Killua na hindi raw niya kinakailangan ng tulong, mas mabuti pa na lumayas dito ang Lord of Thousand Faces, mas pipiliin pa niya na mamatay dahil ayaw niyang masil. Agad lang naman siyang niyakap ng Lord of Thousand Faces dahil kung kaya raw ni Killua na suwayin ang kalooban ni Tiannu para sa kanya ay maging siya ay kaya din na masil na silang dalawa ay magkasama, sasamahan raw niya si Killua sa loob ng seal kahit gaano man ito katagal. Dahil dito ay wala na lang nasabi si Killua kung hindi tumulo ang kanyang mga luha, dahil ang pagmamahal raw sa kanya ng Lord of Thousand Faces ay walang kapintasan. Kasabay nito ay ipinalabas ng Lord of Thousand Faces ang isang talisman, at mayroon itong inukit dito na kasulatan para sa kanyang minamahal na kapatid, sana balang araw ay makikita ito ng kanyang kapatid. Matapos maiukit ng Lord of Thousand Faces ang mensahe sa talisman ay agad na niya itong pinalipad para ipadala sa kanyang kapatid. Sa ginawang kilos ng Lord of Thousand Faces ay nagtataka sa kanya si Killua dahil bakit umabot siya sa ganitong sukdulan, di ba't silang dalawa ay magkalaban, sagot naman sa kanya ng Lord of Thousand Faces na marami na raw siyang utang sa kanya, kaya ito na lang ang tanging paraan para siya ay makabayad. Natatawa din na sinabi ng Lord of Thousand Faces na sa kanya raw buong buhay ay isa siyang matalino, pero ngayon hahayaan muna niya ang kanyang sarili na maging isa siyang tanga. Makalipas ang ilang sandali ay nagulat si Chushu na lumingon sa kanyang likod dahil nakita niya na tuluyan ng nasil ang Lord of Thousand Faces maging si Killua, kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. Dahil sa ginawang kilos ng Lord of Thousand Faces ay hindi makapaniwala si Chushu, dahil totoo raw pala na na-inlove ang Lord of Thousand Faces sa ganoon na uri na babae, hindi raw siya nag-alinlangan na masil ang kanyang sarili kasama ang munting babae na iyon. Sa gitna naman ng lawa ng Huangshan Island ay makikita dito ang gintong aura na biglaan na lang lumitaw, kasabay nito ay lumabas ang isang maliit na lumulutang na isla galing sa gintong aura na biglaan na lang lumitaw. Ang mga tao na nakakita ay hindi maalis ang kanilang tingin sa maliit na isla na nakalutang sa kanilang itaas at kanilang natanong na kung ano raw ba ang mga nangyari. Ano din itong bagay na biglaan na lumitaw sa kanilang itaas.